Hello guys, welcome sa Malikmata TV. Episode 3. Ang atin paksa ngayon ang flood story bago ang Noah's Ark. Ang Noah's Ark ay isa sa sikat storya sa Biblia, makikita din natin sa kwentong pambatang mga aklat may drawing na mga cute na animals. Pero kung iisipin natin ang storyang ito ay nakakalungkot at nakakapanlumo. Pero alam nyo ba na ang Noah's Ark ay naakusahan na rip-off lamang o ang storyang ito ay ninakaw lang sa naunang alamat? Noong 1972 sa British Museum sa London, ang taong nagngangalan George Smith ay nagtatrabaho bilang isang classifier sa museum. Meron siyang passion sa ancient archaeology at translation nito. Isang gabi sa trabaho niya, maroon siyang na-discover niya ang isang stone fragment at namangha siya sa natuklasan, kaya bigla niyang hinubad ang kanyang damit sa sobrang excited na parang nanalo sa isang sport dahil sa nakita niyan bato, pero hindi basta bato lang kundi isang tabletang bato na hanggang ngayon ay nasa British Museum. Kung ano ang kanyang natuklasan ay walang iba kundi ang isang pangkalahatan, pagkabaha sa buong mundo na nauna pa bago ang istorya ni Noah sa Biblia, na nakasulat sa tabletang bato na may pamagat na Epic of Gilgamesh, at ilang taon pa ang nagdaan na tuklasan niya ang ikalawang tableta na may pamagat na Epic of Atrahasis, na naglalaman din ng mas lumang kwento ng pangkalahatan pagbaha sa buong mundo. Ang nakagigilalas dito ay ang sobrang pagkaparehas niya sa istorya ni Noah's Ark, at simula noon naglabasan ang balita na ang istorya sa Biblia ay isa lamang kopya ng Epic of Atrahasis. Paano nga ba ito nangyari? Ito para maintindihan natin ay kailangan talakayin natin ang storya ng Epic of Atrahasis. Sa pasimula ng mundo sa Epic of Atrahasis, may third Diyos si Enki at Enlil na kinikilalang matataas na Diyos, pero meron din mabababang uri ng Diyos. Ang mabababang uri ng Diyos ay nabubuhay na parang alipin lamang. Isa sa trabaho nila ay magtambak sa mga bundok at halukayin ang lupa sa dagat, pero dumating din ang panahon na nagrebelde at nagprotesta ang mga mabababang uri ng Diyos laban sa mga kataas-kataasan na Diyos, at para tugunan ng mga kataas-taasan Diyos ang protesta ng mabababang Diyos ay nakaisip ng solusayon ang kataas-taasan Diyos. Pinaghalo nila ang dugo sa putik para lumikha ng nilalang na tatawagin tao, at lahat ng bagay ay naging maayos nung umpisa. Mga tao ang nagtatrabaho para sa Diyos. Hanggang sa pagdating ng panahon, ang mga tao ay mabilis na dumami sa mundo, at dahil doon naging maingay ang mundo na lubhang nakakagambala sa mga kataas-taasan Diyos. Ang ingay ng mga tao na apektuhan pati ang pagtulog nila, kaya isa sa mga kataas-taasan Diyos na si Enlil ay nagpasya na pasimula na pabahain ang buong mundo para ubusin ang mga tao. Pero ang isa sa kataas-taasan Diyos na si Enki ay tutol sa plano ni Enlil, kaya kinausap niya ang isang tao na nagngangalan Atrahasis at bigyan ito ng babala sa natatakdang malawakan pagbaha. Inutusan niya ito na gumawa ng arkong barko, isa ang pamilya niya at mga pares ng hayo sa arkong barko, at gumawa nga ng barko si Atrahasis. Sinama niya ang pamilya at mga natirang hayop dito, at nagsimula ng umulan at bumagyo, at maging ang kataas-taasan Diyos ay takot sa nangyari, at pagkatapos ng mahabang pag-ulan at bagyo, humupa din ang baha, at ang mga matataas na Diyos ay nauhaw at nagutom dahil wala ng tao nagtatrabaho at gumagawa para may makain sila. Pero nang natuklasan nila na si Atrahasis ay nakaligtas, natuwa ang ibang Diyos pero hindi si Enlil. Nang nalaman ni Enlil na nakaligtas si Atrahasis, nagalit siya kay Enki sa ginawa nitong pagtataksil sa kanya. Kaya naman nangako si Enki at nakipagkasundo kay Enlil na obserbahan ang populasyon ng tao at panatilihin na mababa muna ito, at ang kamatayan ng tao ay darating sa kanya. At yan ang pinaiksing storya o summary, ang taong bakit nag-exist ang storyang ito. Dahil kagaya ng Noah's Ark, ang istoryang ito ay dati rin tinuring na pangkalahatan istorya. Ang storyang ito ay binabasa noon araw malaman nila ang alamat, pinagmulan ng tao at ang purpose ng tao sa mundo, maari para makapagbigay ng meaning sa suffering na dinadanas nila.